Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, brutal na pagpatay sa IP leader sa Maguindanao del Sur kinundena ng BARM government. Disbarment case laban kina Secretary Boying Remulla at Gibo Teodoro inihain ni Mayor Baste Duterte. Satisfaction ratings ni PBBM tumaas subalit nananatiling poor sa Gen Z ayon sa SWS survey. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinundena ng gobyerno ng BARM ang walang habas na pagpatay sa isang indigenous people o IP leader sa Datu Hofer sa Maguindanao del Sur kamakailan. Kinilala ang biktima na si Ramon Lupos, 60 taong gulang na leader ng tribong Teduray, Lambianga. Nadiskubre ang labi nito na pugot ang ulo malapit sa kanyang tahanan sa Barangay Limpongo noong September 30. Sa isang statement, mariing kinundena ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua ang anyay barbaric at treacherous killing. Kasabayang panawagan sa mga otoridad na magsagawa ng malalimang investigasyon, panagutin ng may sala at bigyang proteksyon ng komunidad ng IPs. Nakiisa rin ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs o MIPA sa pagkamit ng hustisya at kapayapaan para sa komunidad ng mga Teduray. Si Lupos ang ika-87 Teduray tribal leader na brutal na pinatay sa Maguindanao del Sur mula 2019. Ipinadidisbar ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na si Attorney Israelito Torion, inihain ang disbarment case sa Korte Suprema laban sa mga nasabing opisyal dahil sa tinawag nitong kidnapping at pagpapadala sa International Criminal Court o ICC sa ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang din sa inihaing disbarment complaint sina DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. at Prosecutor General Richard Fadulio. Giit ni Torion lumabag sa konstitusyon at Code of Professional Responsibility and Accountability ng mga abogado ang mga nabanggit na opisyal. Hindi naman na ikinagulat ni Remulla ang naging hakbang na ilang beses nang ginawa ni Torion kaugnay ng pag-aresto sa dating presidente. Umakyat sa 46% ang satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikalawang quarter ng 2025 ayon sa Social Weather Station o SWS. Mas mataas ito kaysa 38% noong Abril habang bumaba sa 36% ang dissatisfied at 19% ang undecided. Katumbas ito ng net satisfaction rating na plus 10 o moderate mula sa poor negative 10 noong nakaraang quarter. Pinakamalaking pag-angat ang naitala sa Balance Luzon at sa mga may edad 55 pataas. Bagamat nanatiling poor ang marka ng Pangulo sa hanay ng kabataang 18 hanggang 24 anyos. Face-to-face ang interview sa 1,200 adults na ginawa noong June 25 to 29, 2025 na may 300 respondents sa Metro Manila, Balance Luzon o nasa labas ng Manila, Visayas at Mindanao. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.